Kayo ga ay nakain ng ginataang page. Ay samahan nyo ako magluto kung tayo makakapagluto. Mayroon nga ako ditong hinalbosang karne ng page. Ano daw ang unang uunahin natin? Ang paghahalbos ng laman ng page para mawala ang lansa at saka lumambot. Unang gagawin, maghanap ng niyog na panggata. Dahil nga tayo walang tanim, ay bibili na lang tayo din sa Tiluse. Ay wag din kalilimutan ang siling pangsigang. Kahit hindi sinigang ay naglalagay tayo ng siling berde. Ay sa pahingi ako ng lalagyan, ba't ga ako'y bangabang din sa akin daladalang aray. Ay di tayo humingi ng supot na pinaglagyan ng kanyang paninda. Abay tika, wala pa tayong luya. Pahingi nga ako kung luya diyan. Kahit kakapirasong luya talaga naman pampalis yun ng lansa. Bumili din nga pala ako diyan ng sibuyas at bawang at para sigurado makakapag-gisa. Ako nga pa ibaisak diyan sa ulan, gawa ng naulan, digay ako'y galing dagat pa. Ako hindi na muna ako magbibihes at madami pang babasaing damit. Nga lang ako din sa may likod at may tanim naman din ng luyang dilaw. Ay sadya rin magluluyang dilaw tayo. Maganda ang madilaw-dilaw ang sabaw. At nang maalis din ang lansa, malansay ang ganyang page. Magaling namat may tanim din sa likod ay hindi nabibili. Mahal din pagka bumili. At dahil nga tayo may niyog ay nanghiram na ako din ng kayuran. Sa kahanggan ay napaka-high-tech naman ang kanilang kayuran. Pwede din gawing cellphone. Nang makahiram nga ako ng kayuran ay di syempre tayo magbibiyak na din ng niyog. Aalisin na natin sabaw at dahil na may walang lasa, maganda sana kung matamis na. Pero pag matamis aray, hinihigop ko ay inakay walang lasa, hindi ko na iinamain. 3 niyog nga pala ang binili ko, ari tamang-tama lang sa ating igagat ang paging yun. Maya-maya pa nga pandali na ako ng kayor dinay, di nakabangkaor ako din. Pinatong ko sa isang bangkito ang aming kayuran na hiniram. Maganda nga yung kayurang yun, madadala mo kahit saan dahil sobrang liit at napakagaan. Habang nagkakayod nga ako din sa paggagatangan ng page, kailangan mong nitnitin ng karne para madaling maluto at napakalaman naman talaga ng page. Nagayat na nga din ako dito ng dilaw na luya. Kanina nga pala ako nakasuot ng gloves ay hindi maaari sa akin, mahirap maggayat pag may gloves na dula. At alin na nga ang kinayod tong niyog, lalagyan ko ng kaunting mainit na tubig para mas mabilis lumabas ang kanyang gata. Bega parang naparami ata mainit na tubig ay kainaman. Ay hagya ko na mapiga ay para lang sa video kunwari ako nagpipiga din. At nang mapiga ako ay sinala ko na. Mainit na din ang kawala tayo magsisimula na magsangkot siya ng ating bawang sibuyas. Pero ang unahin natin ay luya muna para mas lumasa. At humalimuyak ang bangaw ng luya. Bukod sa luyang dilaw ay talaga naglalagay din ako ng tunay na luya. Igigisa lang nating maigi para maluto at intayin natin siya na maging mapula-pula. Kaunting halo pa nga ay ilalagay ko na ang ating luyang dilaw. Pagkatapos mong ilagay diyan ay intayin lang natin pumula at kumulay sa kawali. Pagkita nating nakulay na ang luyang dilaw, ilagay na natin ang bawang. Dinadamihan ko nga pala ang mga bawang sibuyas gayaan para talagang mawala ang lansa ng ating pagi. At sa tingin ko na may luto na itong luya at saka yung bawang natin. Susunod ko na nga din dito ang ating sibuyas na ginayat. Bali 4 na pirasong sibuyas itong gagamitin natin. Mas marami, mas masarap. Dahil pag ako'y naggagata talaga kahit anong putahe o karne, mapakarne o gulay, gusto ko'y maraming sibuyas at bawang. Kaunting halo pa nga at ilalagay na natin ang karne ng pagi. Sa mga nanonood ba, may mga kumakain ba sa inyo ng ginataang pagi dyan? Kung nakaabot ka sa parte ng bidyong ito, ipakipollow naman ako sa aking page. At huwag na din kakalimutang mag-react ng puso. Maraming salamat po. Baka naman sisipagin din kayo mag-share para dumami pa tayo. Haluin nga nating mabuti para lumahok na maigi ang ating sinangkot siyang sibuyas, bawang, luya, pati na ang ating dilaw na luya. Sa tingin ko na may pantay na ang kulay, kaya naman lalagyan na natin ng kaunting asin para talagang may lasa ang laman ng pagi. Pagkatapos nga, ilalagay na natin dito ang durog na paminta. Kapag ganitong ginataan nga, gusto ko mas maraming paminta. At siyang nakakatulong din para mawala ang kanyang lansa. At ibubuhos ko na nga din dito ang pangalawang gata. Hahayaan ko lang siya ditong kumulo hanggang sa maluto talaga. At ngayon nga ay kumulay na ang dilaw sa ating ginataang pagi. At sadya namang nakakatakam na. Pakukuloan pa natin ng kaunti at ilalagay na natin diyan ang ating siling pula. 2 piraso lang ang siling pula ang nilagay ko dahil mahina naman din sa halang aking mga kasama. At syempre hindi mawawala ang ating siling berde. Puro pampawala ng lansa yung ating nilalagay kung mapapansin nyo. Pakukuloan lang natin to ng ilang minuto at ilalagay na din natin diyan ang ating kakanggata. Yung pinakaunang gata ang ating ilalagay na huli dito. Kung mapapansin nyo, medyo dumami na uli ang kanyang sabaw, kaya naman iintayin nating maiga uli. Pero hindi yung sobrang iga, yung tamang-tama lang na meron tayong sabaw na may isabaw sa kanin. At nang maiga ng kaunti, ilalagay natin na 1 kutsarang suka. Ayaw ko sa ginataan ng maasim, kaya kaunti lang. Naglalagay lang talaga ako ng suka para hindi siya mapanis. At ito nga at luto na ang ating ginataang pagi. Tikman na natin. Pero bago ang lahat pala, bibigyan ko muna ang may-ari ng kayuran na ating hiniraman, syempre.